Good day mga ka-Lonely Sniper! Ayan, sa mga hindi pa nakakilala po sa akin, ako po si Lonely Sniper, 16. So today's vlog mga idol ay meron na naman tayong babasahin na liham. Bago natin umpisahan, ayan, ikihingi po ako ng favor na paki-subscribe po ang ating channel at pakipindot na rin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron pa tayong mga new upload videos. Disclaimer po, ang mga videos po natin ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Ayan. So, let's proceed to our love letter. Diba? Magandang araw, Lonely Sniper. So, gusto ko lamang pong i-share ang aking kwento sa inyo at magkaroon kayo ng konting aral. Ayan. At sana po ay magustuhan ng iyong manonood. Dito po nagsimula ang lahat. Ako po ay isang estudyante. Nag-aaral po ako sa umaga at nagtatrabaho sa tanghali hanggang sa gabi. Dahil kulang nga sa budget, ay naisipan kong mag-working student. Minsan, nalilipasan na rin ako ng gutom gawa nga ng tinitipid ko ang aking sarili. Isang araw ay may nagpakilala sa akin na babae. Naging magkaibigan nga kami at halos araw-araw ay dinadaanan niya na ako sa aking trabaho. Minsan isinasama niya na rin ako sa mga party na pinupuntahan niya. At nakikilala ko rin ang mga kasama niya at mga kaibigan niya. Pero meron siya isang ipinakilala sa akin na isang lalaki na akala mo'y parang lolo na niya. Buong akala ko ay tatay niya. Yun pala ay karelasyon niya. Nung isinama niya ako sa isang party, ay aksidenteng na hawakan ng matanda ang aking binti. Dahil nga ang uniform sa aking trabaho ay miniskirt, kaya may naramdaman akong kakaiba nung nasagi niya ang aking katapos noon ay dinedma ko na lang dahil hindi ko naman lubos may isip na may pagtingin pala ang matanda sa akin. Habang nagkakasiyahan nga ang lahat at ako ay nanonood at kumakain sa mga pulutang binili ng matanda, ay nagpaalam ang aking kaibigan na magbabanyo. Sabi niya sa akin, antayin ko lang daw siya at magbabanyo siya saglit. Maya-maya lamang ay may inabot sa akin ang matanda. Ang sabi niya sa akin, itago ko raw kaagad. Nagtaka ako kung bakit sinabi niya yon at meron siyang ibinigay nga sa akin. Tinago ko nga ang ibinigay niya dahil makita ng aking kaibigan at mag-isip pa siya ng iba. Sabi ng matanda sa akin, buklatin ko na lang pagkarating ko sa bahay. Pagkarating nga namin sa bahay ay binuklat ko nga ang inabot sa akin ng matanda. Nagulat ako dahil napakalaking halaga ang inabot niya sa akin. Nagtataka rin ako kung bakit niya ako binigyan. First time pa lang niya akong makilala. At doon, sa ibinigay niya ay may kalakip na isang sulat at ang nakalagay ay ang kanyang telephone number. Habang nagkakasiyahan ang lahat, nagsisayawan ang lahat, ay nanonood lamang ako hanggang sa sumayaw na nga silang dalawa. At doon ko nalaman na may relasyon nga ang dalawa. Dahil nga gipit ako, maraming bayarin sa school, bayaran sa bahay, ay naisip kong tawagan siya.
At sinagot niya nga kaagad ang aking tawag. Maya-maya ay tumawag ulit siya. Sinabihan niya ako na kung gusto ko ay makipagkita raw ako sa kanya at bibigyan niya daw ako ng kailangan ko. At lahat daw ng kailangan ko ng mga gamit ay ibibigay daw niya. Nataranta nga ako sa sinabi niya. Di ko alam kung matutuwa ba ako or matatakot dahil alam ko na boyfriend siya ng kaibigan ko. Pero siguro dahil kung sa ibang tao or sa ibang babae ay gagawin din ang ginawa ko. Nakipagkita nga ako sa matanda. Nagulat ako dahil sobrang yaman pala niya. Pagkatingin ko sa kanyang sasakyan ay siya yung pinakamahal na sasakyan na model na alam ko. Binuksan niya nga ang pintuan ng sasakyan at pumasok nga ako. Nagulat ako dahil bigla niya akong hinalikan. Bigla niya akong sinunggaban at bigla niyang itinaas ang aking miniskirt. Nagulat na lang ako at nakalagay na ang kanyang mga daliri sa pechay ko. Mabilis ang mga pangyayari. Hindi na ako makalabas sa kotse dahil nakalak na ito. Pero magkahalong kaba at takot ang aking nararamdaman. At nagulat na lang ako sa aking naramdaman dahil sa mga ginagawa niya at habang nilalaro niya ang aking pechay ay napabulong ako sa kanya na ang sarap ng ginagawa niya. Ganyan din ba ang ginagawa mo sa kaibigan ko? Bulong ko sa kanya. Oo, hindi ba niya sinabi sa'yo? Yan ang sabi ng matanda sa akin. Kaya napaisip na lang ako na kaya palang dami niyang pera palagi dahil ganun ang gawain niya. Habang nagpakasasa na ang matanda sa pechay ko at sa aking usos, nagpakasawa nga rin siya sa aking mga utol. Kinain niya ang pechay ko at wala na akong nagawa dahil hiniga niya na ang upuan ng kanyang sasakyan at malaya siyang inangkin ang aking pagkababae. Habang bumabayo siya sa ibabaw, ay nakalimutan ko na sa kaibigan ko pala ang lalaking ito. Nag-enjoy ako sa ginawa niya at nagustuhan ko ang mga ginagawa niya. Hindi na ako nakapalag long sniper dahil parang nakalimutan ko na ang kaibigan ko. At dahil din siguro sa gipit nga ako, hindi ko na naisip ang kaibigan ko. Maya-maya pa lamang ay ako naman ang pinaibabaw niya. Nagulat din ako sa sarili ko kung bakit lahat ng utos niya ay ginagawa ko. Lahat na ipagawa niya ay ginagawa ko. Sabi niya, gawin ko din yung mga ginagawa ng kaibigan ko. Pero ang sabi ko, hindi ko naman alam yung mga ginagawa niya. Kaya kinuha niya ang aking ulo at isinubsob sa kanyang junjun. At habang isinubsob ko nga ang junjun, ay palakas ng palakas ang kanyang ulo. Maya-maya pa lamang ay hinila niya na ako at ipinapasok si Junjun sa aking pechay. Habang ako ay bumabayo sa ibabaw niya, ay bigla na lang may naramdaman ako na mainit na likido na pumasok sa pechay ko. At doon na nga, nilabasan na nga ang matanda. Ang daming umagos sa bukana ng pechay ko.
Pagkatapos namin ay kinuha niya ang tissue at nagpunas nga kami. Pinunasan namin ang mga kalat, lalong-lalo na sa pechay. Natuwa at nagustuhan niya ang aking performance, Lonely Sniper. Mas nilakihan niya ang inabot niyang pera. Dinagdagan niya ang aking pera. Pagkatapos namin, ay dinala niya pa ako sa isang malaking department store at pinamili ako ng mga gusto ko. Lahat ng gusto ko ay binili niya. Kahit sobrang mahal, ay binili niya. Lingid sa kaalaman ng aking kaibigan na lumalabas ako at ang kanyang boyfriend. Nagsinungaling ako sa aking kaibigan sa tuwing niyayaya niya ako dahil hindi niya alam na yung para sa kanya ay nakukuha ko na at nahihigitan ko pa dahil alam ko naman sa sarili ko na mas magaling siguro ako sa kanya, kaya ayaw na ng matandang makipagkita sa kanya. Paulit-ulit na nangyayari yung mga ganon, Lonely Sniper. Hindi ko na siya maiwasan at hindi ko na siya maiwan dahil nahulog na rin ako sa matanda. Hanggang sa palaki ng palaki ay binibigay niya nga sa akin. Pero isang araw, bigla na lang akong nalungkot dahil sa balita. Sinabi ng kaibigan ko na umalis na raw ang matanda patungong Amerika. Mula noon hanggang ngayon ay hindi na kami nagkita pa. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Lonely Sniper. Maraming salamat sa tiyaga mong nagbasa sa aking liham. More power sa iyong channel and God bless us all. Maraming salamat din sa tiwala mo, ayan, sa pag-send mo ng liham mo kay Lonely Sniper. Ayan, sa mga bago pa lamang po sa ating channel, huwag kalimutang i-subscribe at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos, mga idol. Ayan, God bless mga idol. Ayan, ingat po tayo palagi. See you on our next vlog. Bye-bye!